Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Mga kapatid, napakadakilang bagay po at tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na naunawaan po natin ang mensahe ng banal na hapunan ay tungkol nga po sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat na naunawa po natin ang bagay na ito. Napakarami po ng mga relihiyon, sila'y mga matatapat din sa kanilang relihiyon. Pero hindi po nila naintindihan na tangi lamang sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus ang tao ay maliligtas. Salamat sa enlightenment na ako, pag sumampalataya sa Panginoong Hesus, ako ay pinatatawad ng Panginoon sa lahat ng aking kasalanan at ako ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang turo ng banal na kasulatan. At salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat ang aral na yan ay naunawaan po nating lahat. Amen? Sino po yung ligtas na sa atin? Amen. So salamat po sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos. Naunawaan natin yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon, dahil sa Kanyang banal na Espiritu. So pinupuri po natin ang Panginoong Diyos sa Kanyang biyaya. Sana po magpatuloy tayo sa Panginoon, maging matapat tayo sa ating Panginoon. Now, ngayon pong gabi, ang atin pong pag-aaralan ay bakit po baga tayo ay magsasagawa ng banal na hapunan? Bakit po tayo ay magsasagawa ng banal na hapunan? Doon po sa Lucas, chapter 22, verse 19. Dalawang beses po lamang nating makikita sa bahagi ng kasulatan. Chapter 22, verse 19. Ito po ang isang referensya ng banal na hapunan. 22:19. Ito po yung pagkasabi, at siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. So, nandidiyan po ang sabi ng talata, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gawin ninyo ang banal na hapunan sa pag-aalaala sa akin. Ganyan din po ang makikita natin sa 1 Corinthians 11:24 and 25. Makikita rin po natin doon ang ganyang kaparehong salita. Gawin ninyo ito. Sabi ni Apostol Pablo, basahin po natin. 1 Corinthians 11:24 and 25. Ang sabi po ng talata, 24 and 25, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing ninyo ito sa pag-inom, kayo magsiinom sa pag-aalaala sa akin. So ang ating nga pong katanungan, bakit po tayo magsasagawa? Why we will perform the Lord's Supper? Okay. Ang sabi po ng ating talata, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ito pong banal na hapunan ay napakalinaw na binanggit ng ating Panginoon. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. No? So mayroon po siyang sinasabi dito.
Binanggit ng ating Panginoong Hesus. Okay. Ngayon, ang nais kong makita po natin, bakit ang sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin? Bakit niya binanggit ang katagang ito? At dito po tayo magbibigay ng pag-aaral. Bakit natin isasagawa ang banal na hapunan upang alalahanin ang Panginoong Diyos? Meron po akong nakitang maraming dahilan, ngunit ilan po lamang sa mga dahilan ang nais ko pong ibahagi ngayong gabi. Ang una po, kung bakit ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo itong banal na hapunan ito sa pag-aalaala sa akin, ay ito po ang mag-iingat ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na maging masigla. To keep our faith and love to God glowing. Yan po yung isang dahilan na nakikita po natin. Ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, gawin ninyo ito upang ang inyong pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na nag-glow, nagliliwanag. Alam po niyo mga kapatid, ang istorya po ng Lord's Supper is about the love of God and about our faith in God. At kung mayroon pong pinakadakilang istorya ang banal na kasulatan ay ang istorya ng pag-ibig. Yun po yung pinakamahalagang istorya eh. Kaya po kung tayo po ay gumaganap ng banal na hapunan, inaalaala natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At yun ang gusto ng Panginoong palagi natin siyang maalaala upang yung kinang ng ating pagmamahal sa Kanya ay magpatuloy. Inuunawa ko mabuti, bakit ba binanggit ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin? Nais po ng Panginoon na ating naiingatan yung pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, ito pong ating ginagawang ito po yung kapahayagan ng sinasabing God so loved the world sa John 3:16. No? For God so loved the world. Yan eh. Kaya po mga kapatid, napakaganda po na tayo po'y palaging nakagaganap ng banal na hapunan. Dito rin po ang kapahayagan ng kamatayan ng isang tagapagligtas para sa ating mga makasalanan. Ang sabi nga po ng Romans chapter 5 verses 7 and 8, alam kong ito'y ating alaman na. Ang sabi po, chapter 5 verses 7 and 8, sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti marahil ay may manghas mamatay. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, alam po ninyo, ayaw po ng ating Panginoong Hesus na tayo po'y manghina sa ating pag-ibig sa Kanya. Kaya pala meron siyang instruksyon na gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. No? Ayaw niya manghina yung ating pag-ibig sa Kanya. Inyong pansinin, ang isang tao na pagkakanya pong hindi na ginagawa ang isang bagay, isang araw ay makikita niyong wala na siyang interes sa bagay na yon. Isang araw, limot na niya ang bagay na yon.
Pero kung meron kang isang ginagawang bagay, palagi mo itong ginagawa dahil mahalaga sa iyo, ay magpapapanatili ang iyong damdamin o ang iyong dahilan ng paggawa sa bagay na yun sapagkat patuloy mo nga po itong ginagawa. Kaya po mga kapatid, nandidiyan ang isang dahilan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ayaw ko na lumamig ang inyong pag-ibig sa akin. Kaya po tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong instruction mula sa banal na kasulatan. Hinahamon tayong palagi tayong maging mainit sa pag-ibig sa Kanya. So, salamat sa Panginoong Diyos sa bahaging ito. Salamat meron po tayong 6 na beses na pagsasagawa ng banal na hapunan sa loob ng isang taon. Kung inyong papansinin yung mga churches na once a year na kanilang ginagawa. May mga pagkakataong nakakalimutan nila yan. May mga pagkakataong hindi sila handa diyan. Bakit? Sapagkat sa mahabang panahon ng taon ay hindi nila naaalaala ang tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sapagkat palagi natin itong pinag-uusapan, nagkakaroon tayo ng init sa bagay na iyon. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pangalawa ho, na nakita ko po rito sa pangungusap na ito ng ating Panginoong Hesus, ay upang maingatan ang ating pananampalataya to keep our faith in God working. To keep our faith in God working. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 and chapter 4 ay meron pong warning dito. Ang sabi po ng talata, in the last time, sabi po rito, this know also that in the last time, in the last days, perilous time shall come. No? And in chapter 4, ang sabi po roon, darating ang panahon in verse number 3, na hindi nila titiisin ang magagaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng tainga ay magsisipagbuntong sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. So ano po yung ating nais makita rito? Sa atin pong pagsasagawa ng banal na hapunan ay natutulungan nito tayo na yung ating pananampalataya magpatuloy na makagawa para sa Panginoon. At hindi tayo mapahamak katulad ng sinasabi ng ating sa ating binasang talata. So ang sabi po rito, sila ay tatalikod sa Panginoong Diyos, sila ay lalayo sa Panginoon, yung pag-ibig sa Panginoon ay manlalamig, at hindi na sila maglilingkod sa Panginoong Diyos. No? Alam po ninyo ang isang gawain na hindi na po natin ginagawa o napakadalang natin gawin, nabanggit ko na, isang araw ay hindi na natin ito gagawin. Dahil pinababayaan natin Kaya po ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. No? Hinahangad ng Panginoon na tayo po ay patuloy na nakakapag-ingat sa ating pananampalataya at ang pananampalatayang ito'y patuloy na gumagawa. Hindi dumating doon sa sitwasyon tulad ng binabanggit na tayo tumalikod na sa Kanya. Kung inyong papansinin mga kapatid, marami pong mga Kristiyano na ngayon ang halos ay hindi na nagsisimba. Marami na. Hindi na rin nagbabasa ng banal na kasulatan.